will talk about today mga warning signs. Now, church, before I proceed, may kilala ba kayo mga taong controlling? Taas kamay. Sa mga asawa, may mga asawa, no? May asawa nyo ba ay controlling? Okay? Sino dito may kilalang passive naman na tao? Yung bang walang pakialam, okay? Pagkasama mo, katabi mo asawa mo, at pag sinabi niya, huwag kang magtaas, okay? So, kung kasama mo yung asawa mo na controller o controlling, huwag mo ituro, okay, yari ka, okay? So, and again, itong series na to, hindi na natin pag-uusapan yung babae at yung lalaki, kundi ang bawat isa. Tayo ay magsisimula ng story ng buhay natin kung tayo mismo ay tatayo sa tama at pipili ng tama. Okay? At, magkakaroon ng tamang perspective pagdating ng love at alam ang meaning ng love. Lagi kong tinatanong sa mga mag-asawa before pala ikasal, bakit ka magpapakasal? Tinanong ko noon sila Louie, natanda ko sila Justin, yung mga bagong kasal, sila Vander, bakit siya? Di ba? Bakit ba siya ang pakakasalan mo? Sabi ko kay Kat noon, Kat, mas marami naman mas gwapo pa kay Vander. Bakit siya? Vander, bakit siya ang pakakasalan mo? And then may nagsabi din sa akin, Pastor, kasi mahal ko siya. Kaya ko siya pakakasalan. Sabi ko, what if yung pagmamahal mo nawala? Saan ka ba nagbabase ng pagmamahal mo? Yung bang emotion mo, kasi mahal ka ngayon, masaya ka ngayon, kaya mahal mo siya? O dahil nagbe-base ka according ng meaning ng love? Wow, ano ba ang love? Ano ba ang pag-ibig? Sapat na ba ang emotion? Okay? Sapat na ba yung mga pagtumibok ang puso mo? Di ba kapag tumibok, pati pa ako sumasayaw, ano? Kapag tumibok ang puso, di ba? Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Now, church, makinig kayo sa akin ha. Ang misconceptions ng love, sabi nila ng mundo, ang love is uncontrollable, which is not true. Kaya sinasabi ng kanta, pag tumibok ang puso mo, susunod ka na. No, hindi ganun. Kasi ang love, hindi lang based sa emotions. Okay ba yan? Ang love based on choice. Not only emotion, kundi choice. Pag tinanong ko kayo ngayon, pagkakasal ka, bakit mo siya pakakasalan? Ano yan? Pakakasalan. Okay? Kasi pastor, pinili ko siya. Yan ang love. Pipiliin mo siya, hindi lang yung kagandahan niya, kundi yung mga flaws sa buhay niya, yung mga negative sa buhay niya, at pipiliin yung mag-grow yung love mo. Meaning, mas pipiliin mo siya, di ba kanta ni Ben and Ben? Ano sabi doon? Pipiliin kita, araw-araw. Grabe. Actually, galing yan sa Bible. Mas mahal mo siya ngayon, at mas mamahalin mo siya bukas at lubos mo siyang mamahalin sa mga darating na araw. Love story. Now, church question is, what if? Ano kaya ang mangyayari sa isang relationship pag nagsama ang controlling at passive? Ano mangyayari sa isang kingdom? Ano kaya mangyayari sa isang family? Alam mo, controlling plus passive, alam mo, equals niyan. Kwento sa Bible, King Ahab, and Jezebel. Si King Ahab, siya ay isang Jew, alam niya yung Diyos, pero napangasawa niya ay isang controller o controlling person. Walang iba kundi si Jezebel. Because si King Ahab ay napaka-passive na king. Now, if you read your notes in 1 Kings 16:33, okay, sabi doon, Ahab, ito yung description ni Ahab. Ahab did more provoke the anger of the Lord, the God of Israel, than any of the other kings of Israel before him. Ito yung pagkakilala kay King Ahab. Meaning, pinaka-evil, evil sa Tagalog, mas masama, ikumpara mo sa mga previous kings. Now, mga men, look at me.
ano kaya ang pagkakakilala sa'yo? Sa mga babae, ano kaya ang pagkakakilala sa'yo? Ano kaya pag nakita ka pa lang, pag narinig yung pangalan mo, ito siya. Kagaya ni Boaz na nakita niya si Ruth, ito yung babaeng may godly standard. Nung nakita ni Ruth si Boaz, siya yung taong magproprotekta sa akin, tutulong sa akin. Now, King Ahab was an evil king. And then sabi doon in the next slide, no one else, pakibasa sabay-sabay 1, 2, 3, go. No one else so completely sold himself to what was evil in the Lord's sight as Ahab did under the influence of his wife Jezebel. Kapatid, look at me. Si King Ahab, ibinenta niya yung kanyang sarili sa gawain ng kaaway. Under ng influence ng kanyang asawa na si Jezebel. Si Jezebel, now look at me, pag binasa mo yung Bible na yan, yung First Kings, ay sumasamba sa iba't ibang Diyos kay Baal. Okay? At masama, instead na si King Ahab ang mag-influence kay Jezebel, si Jezebel ngayon ang naging na-influensyahan niya sino? Si King Ahab. No, church, look at me. May mga dangerous, okay? May mga signs, red flags, na dapat nating malaman if you are in a relationship. Now, look at me, single. Pag na-identify mo to, ay nako, dapat mo nang pag-isipan. Dapat mo nang tuldukan. Pag merong red flags na nakikita ka dun sa taong nanliligaw sa'yo o dun sa taong kasama o girlfriend o boyfriend mo, dapat mo nang tuldukan. Now, men, if you are married, taas ang kamay, married, happily married, nice. Church, pag ikaw ay nasa loob na ng marriage at nakita mo yung red flags na to, anong gagawin natin? Tutuldukan ba? Ayoko na, hiwalay na tayo. No. Dapat nating i-address yung problema. Ito yung two dangerous dynamics in relationship. Number one, a controlling spirit, that seeks to dominate. A passive spirit that refuses to, engage. Ay, nako, mga asawang mga lalaki or babae, huwag niyo ituro asawa niyo, okay? Baka siguradong outside di ko lang buka ngayon. Di ba mayroon sa relationship yung controlling? Tama? Yung lagi ikaw nasusunod. Papasok ka sa isang relationship, gusto mo ikaw ang mag-take charge. Mag-take control. Now, sad to say, now look at me, karamihan is babae. Tama? At karamihan na lalaki is passive. Passive spirit meaning walang pakialam. Sunod-sura kaya maraming lalaki ngayon hindi makapag-lead because napaka-strong yung for personality ng kanyang asawang babae. Okay? Now, kapatid, tingin sa akin, especially sa City Light, alam ko, di ko naman sinabi lahat. Okay? Karamihan ng mga asawang babae sa City Light, very, very strong ang personality. Huwag kayong titingin sa likod. Baka asawa, huwag mo titingin asawa, baka mabulag ka. Okay, tutusukin mata mo, okay? Very strong ang personalities. And most, di ko sinabing karamihan ng lalaki, okay, ay passive. Okay, yan ang dangerous na problema. Now, mga ladies, pag halimbawa yung asawa mo, yung nanliligaw sa'yo ay passive, yung bang bahala na, come what may, ay naku, pag-isipan mo. Kasi pag kayo ay nag-asawa, hindi kanya ililid, hindi niya alam kung saan kanya ililid. At saan kanya dadalhin. At wala siyang tinatawag ng foundation pagdating sa marriage o pagdating sa families. Now, men, pag ang lalaki ito rin nililigawan mo, ang babae, okay? Palang, ngayon, medyo controlling na pag-isip-isipan mo. Okay? Marami sila tinatawag ngayon sa Pilipino. Di ba? Under the saya. Ay, nako. Meron din outside the kulambo. Ay, nako. Why? Men. Nako. Men. Pag-uusapan natin men, kakausapin ko yung men, hindi yung mga boys.
Kasi difference between men and boys, yung men, yung alam yung tinatawag na responsibility, yung boys walang alam kundi maglaro. Walang responsibility. Now, if you are men, or a man of God, raise your hand, taas kamay. Taas. Tunay na lalaki, wala nagtataas, konti lang. Sila Jason, hindi nagtataas ng kamay. Oh. Ayan, meron. Okay, tingnan mo yung mga lalaki. Mga single, baka mayroon mga single dyan na mga naghahanap ng tunay na lalaki. Now, church, ito yung passive na tao. Now, listen to this. If you read 1 Kings 21, ito yung ginawa ni King Ahab. One day, sabi niya, one day, Ahab said to Naboth, now, church, balik mo lang kayo sa akin, dahil si Naboth, okay, yung kingdom, yung castle ni King Ahab, malapit lang kay Naboth, okay? At si Naboth merong magandang lupain. Sabi niya dito, one day Ahab said to Naboth, since your vineyard is so convenient to my palace, I would like to buy it to use a vegetable garden. But Naboth replied, the Lord forbid that I should give you the inheritance that was passed down my ancestors. Now, church, king. Kung ako, king, at nakita ko yung lupain ni Louie, gusto ko yan, bilhin ko yan. Pero sabi ni Louie, hindi pwede. Minana ko to sa aking mga ninuno. Hindi ko pwedeng ipagbili. Alam mo ba ginawa ng isang king, ni King Ahab, yung taong passive? Continue tayo. And then sabi doon, so Ahab went home angry and sullen because of Naboth's answer. Now, ito yung ginagawa ng mga passive na tao. The king went to bed with his face to the wall and refused what? To eat. Biruin mo, church, look at me. Isang mama, hari, nagmaktol, kasi nga hindi pinagbigyan, humiga at nakaharap sa mula at parang babying umiiyak. Ay, alam mo, gusto ko nung nakita ko to, di ba marami sa ating ganun, madaling magtagtampo? Sino dito matampuhin? Hindi nila pagbigyan, nagtampo, umalis, nagalit, nagdamdam, tama? Stress, nagkaroon ng anxiety, na-depressed, okay, because hindi niya nakuha yung gusto. Now, church, listen to this. Look at me. Men, King Ahab, nakakatawa, pero ganyan tayo minsan, hindi siya naging tunay na lalaki. Why? Because yung real man, dapat marunong makapag-negotiate. Ang tunay na lalaki, marunong gumawa ng way, paraan. Ang tunay na lalaki, marunong tanggapin yung mga bagay na hindi niya nakukuha. Yung kanyang pag-iisip ay napakalawak. Okay po ba yun? Siya ay king. Now, like Boaz, di ba nakaraan, ang galing makapag-negotiate. Ladies and gentlemen, look at me. Single, kung ang yan ay isa sa mga red flag na dapat mong tandaan. Pag ang lalaki ay hindi marunong gumawa ng paraan, wala lang ginawa kundi maglaro, walang trabaho, ayaw magumawa ng paraan, ay nako, yan ay dapat iwasan. Kahit nakamukha pa siya ni Derek Ramsey, na sa harapan nyo ngayon. Okay, joke lang. Alam nyo, kahit na napaka-pogi niyan, mabait, pero tamad at passive, na hindi marunong gumawa ng paraan, ay nako, dapat yan ay hindi sinasagot. Okay ba yun? Like King Ahab. Kasi someday, pagdating sa relationship ninyo, wala na siyang gagawin, kundi sumunod lang sa'yo. May kilala ba kayo yung couples? Ang lahat nagde-decide yung babae, hindi yung lalaki. Nakakalungkot yan. Because ang leadership, binigay sa lalaki, hindi sa babae. Ay, nako. Bato-bato sa langit, tamaan, wag magagalit. Like King Ahab.
hindi ko naman inaano, mga single ladies sa mga naghahanap ng boyfriend dito or may boyfriend ka na, pag ang lalaki hindi mo pinagbigyan, nagmaktol at sinabi niya ayaw ko na sa'yo, di wag. Di ba? Huwag mo. Sino nawalan? Hindi naman ako ikaw. Tama? Ay nako, again, sa mga single ladies, hanap kayo ng lalaki. Again, sasabihin ko na mga taong, lalaking pwede mag-protect sa'yo, tutulong sa'yo, at magbibigay ng alin? Magandang kinabukasan para sa'yo. And nako, ito yung 3 red flags of passive spirit. Handa na ba kayo? Now, if you are in a relationship, hindi ko naman sinabi hiwalayan mo yan, pero baka ito meron kang red flag. Okay? Sa mga marriage, o sa marriage, pag meron kayong red flag sa asawa nyo, dapat nating i-address at dapat nating harapin. Nag-usap kami ni Mark at saka ni Nathan kanina. May salamin silang red flag sa asawa nila. Hindi, joke lang. Wala yun. Joke lang yun ha. Fritz, joke lang yun. Alam mo, sabi ko, every time na may nakakasama akong matatanda na ahead sa akin, nakasal sila, okay, married couple na matatanda na, lagi kong tinatanong, tito o tita, ano ang ginagawa nyo? Bakit nyo hanggang ngayon, close ang relationship niyo? Ano ang pwede mong ipayo sa akin? Okay? Na gagawin ko ngayon, tulad ng ginagawa ninyo. Ano ang dapat kong iwasan? Alam mo, ang dami nilang sinabi. At natutuwa ko sa lahat ng couples, especially pastors. Yung bang, lagi ko kayo kinita, hindi lahat ng pastor may mag-balance yung time nila with their families or with his wife or with their children. Pag ang pastor po ang bibig, more on ministry niya, imbalance. Okay? Pag mas madalas ang time ni pastor sa ibang tao at sa kanyang ginagawa, imbalance. Nakuha nyo? Hello? Are you with me? Even ikaw, di ko sinabing pastor lang. Kung kami mga pastor nagkakamali, how much more kayo? Pag hindi na balance yung trabaho mo sa family mo, magtaka ka, yan ay red flags na dapat natin i-address. Dapat natin ayusin. Kasi mangmang ang isang tao pag hindi nakikinig saan? Sa corrections. According to Proverbs 12, chapter 1, o verse 1. Proverbs 12, chapter 1, verse 1. Okay? So, 3 red flags of a passive spirit. Pakicheck yung asawa nyo dito. Okay? Number 1, they lack directions and rarely take initiative. Pag tinanong mo anong plano mo, ang lagi sabi, di ko alam. Diba? So if you're in a relationship, may tinanong ako dati sa mag-boyfriend, girlfriend, anong plano mo? Di ko pa alam eh. Anong plano mo sa future mo? Di ko alam. Paano yun? Walang plano. Yan ay passive person. Anong plano mo sa akin? Di ko alam. Bayarin mo yan, batukan mo kaya. Panininigaw mo kung wala kang plano. Nagugets nyo ko? They lack direction and rarely, hirap ng R. Pakitulong nga ako. And rarely, okay? Take initiative. Kasi nga, men, sa mga mag-asawa, lagi na sila kadepende sa desisyon nga, kagaya na sinabi ko kanina, sa kanilang asawa. Ano ang gagawin? Now, mayroon tayong mga role na dapat nating gawin. Okay? Women, dapat meron din kayong role na hindi mo dapat akuin na dapat trabaho ng asawa natin o trabaho ng lalaki. Tulungan mo siya. Pangalawang red flags, they avoid hard conversations. Ayaw nila yan. Ito yung mga passive na tao. May problema, ayaw pag-usapan. Ayaw i-address ang issue. Takot silang mag-i-correct kasi ayaw nila ng gulo. May kilala ba yung ganyang tao? Ayaw ko na pag-usapan kasi ayaw ko ng gulo. Yan ay passive attitude, passive character. Dapat ina-address. Tingnan yung katabi mo. Kung asawa mo yan, meron mo dapat tayo pag-usapan? Marami.
You have to address the issue. Ang mga passive na tayo, walang pakialam. They avoid, pakilakas, hard conversations. Masakit ba ang hard conversations? Yes or no? Masakit ba tanggapin ang hard conversations? Yes or no? Masakit. Pero church, through sa situations na yan, sa pamagitan ng mga problema dapat yung ayusin, i-address, alam nyo ang mag-grow, hindi lang yung character ninyo, hindi lang yung relationship ninyo, kundi mag-grow pati yung faith ninyo sa Panginoon. Nakukuha nyo? You have to address the problem. Huwag kang matakot sa conversations. Pag sa Ate Abby nyo, pag sinabi, Han, usap tayo, kinakabahan agad ako. Ano ba ginawa kong kasalanan? Mga men, ladies, karamihan ng mga men ayaw ng ganyan. Pero kailangan natin i-address yung problema. Clear? Pangatlo, red flags. Nako, they differ responsibility, make excuses. Ito yung mga taong hindi ko naman kasalanan eh. Ayaw nila i-take yung responsibility sa ginawa nilang mali. At ginagawa pa nila, sinisisi nila sa iba. Kaya kung bakit ko nagawa ito dahil sa ginawa mo sa akin, may naman kayong ganyan narinig. So mag-asawa dito. Ayaw na magtaas ng kamay. Mag-asawa! Taas kamay! Ayan. Narinig naman sa conversation nyo kasi ikaw eh. Tama? Kasi ikaw hindi mo naintindihan eh. Di ba ganon? Ito yung mga passive na tao. Yung responsive, ayaw na akuin. Tinutulong lahat nila sa iba. That's why church, look at me. The opposite of love is not hate. Because yung hate, kahit papano may emotions, may concerns, tama? Kahit galit ka sa isang tao, meron ka pa rin concern. The opposite of love is not hate, apathy. Wala nang pakialam, give up na siya. Yan ang opposite ng love. Ayaw ko na sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Wala na akong nararamdamang emotions, hindi wala na akong nararamdamang love. Yan ang opposite ng love is apathy. Kanta ito ni Brownie naman Large, di ba? Apathy, pati. Di ba? Apathy, pati. At least, tatatak sa utak nyo. Pag narinig yung kanta ni Bruno sa pati, di ba? Meaning yan yung opposite ng love. Nakuha nyo? No, kapatid, look at me. Tingnan nyo sa akin. Tingnan nyo sa akin, ha? Meron na bang apathy sa puso mo ngayon na wala ka ng pakialam sa nararamdaman ng asawa mo, wala ka ng pakiramdam sa nararamdaman ng mga taong nasa paligid mo, yan ay apathy. Yan ay delikado. Okay? Ako, pag every time na mayroong mga taong tingin nila, at tingin ko na may problema, kakausapin kita. At bibigyan kita ng oras. Magalit ka man sa akin, ituturo ko sa iyo kung ano yung tama, kung ano yung sinasabi ng Diyos para sa iyo. Church, avoid drama sa buhay. Nagigets nyo? Kawawa naman ako. Pupost mo pa sa wall mo. Ang dami mga tao, hindi nila ako naintindihan. Batukan kaya kita. Tinanong ko nga si Step eh. Step, kami ba mga pastor sa sikat, madrama masyado? About pastors, about blah, 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 blah? Kasi kung ganun na kami, may problema na sa amin. Nakukuha nyo? That's why, church, lagay nyo to sa inyong status, a passive heart in dating, pakibasa na sabay, leads to a passive partner in marriage. Again, a passive heart in dating leads to a passive partner in marriage. Ay nako! Sa mga men, dinidisciple ba natin asawa natin? Napag-uusapan nyo ba yung inyong yung devotions natin? Nagiging passive na tayo.
Ang galing natin magpakitang tao. Natatakot kayo sa report dahil hiningi ni PJ. Di ba? Pero kamusta yung relationship nyo? Kaya hindi ko lubos makita, hindi ko lubos, kasi yung Diyos, grabe yung grace na ibinibigay sa'yo, pero nagiging manhid tayo sa kasalanan na pinipili natin dahil yung desires natin, yung flesh natin, yung ambitions natin, yung pride natin, yan ang nagbibigay ng callous heart. Nagiging tayo? Passive. Ang dami ko pang dapat matutunan. Pag may problema yung mga anak ko, i-address ko yan. Sasamahan ko sila. Tandaan nyo si AJ before? Lagi itong sinasabi, di ba, na DA? DA? Ano nga ba yung DA? Disciplinarian action? Tama ba? Disciplinary action? Basta yun, DA. Okay? Sinamahan ko bumaba. Hindi rin ako nag-preach because gusto ko siya i-mold kasama ako. Si JD, ay nako, ang bait-bait, tama, ang amo-amo. Pag tingin mo, ang amo-amo. Tayo ka, JD, no? Pero merong ginawang mali, ina-address natin. Because that's part of our core values. Kung wala kang core values, mga couples, married, kung wala kayong core values, hindi nyo nire-review. Ay nako, talagang mapipersuade kayo ng mga sinasabi ng mundo. Sabi ko nga, sa mga, if you are in a relationship, dapat may core values kayo. Meron kayong mission. So next week, huwag kayong mawawala. Dahil papakita natin yung core values. Alam niyo po ba, ang pinaka-passive para sa akin na lalaki sa Bible ay yung unang ginawa ng Panginoon. Walang iba kundi sino? Sino? Adam o si Adan. Siya yung unang ginawa ng Diyos na naging passive sa kasalanan. Now church, pag binasa natin ito, if you read Genesis chapter 3, verse 6, sabi doon, Eve took some bread, took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Now, church, look at me. Si Eve, maybe ang kasalanan niya is rebellion, kasalanan naman ni Adan is passiveness. Nasaan si Adan nung tinutukso ng ahas? Nasaan? Katabi. Nasaan si Adan nung kinuha ni Eve yung prutas? Nakatabi. Alam ba ni Adan yung mangyayari sa pag kinain yung prutas? Alam niya. Pero passive. Walang ginawa. Tiningnan niya pa si Eve at sumunod kay Eve. Nung kinagat nila yung prutas, doon palang pumasok yung kasalanan. Mga men, look at me, men. Marami sa atin, hindi na natin bukas yung pinto upang yung kaaway pumasok sa ating pamilya. Alam natin na yung kaaway ina-attack o ina-atake niya yung mga anak natin through sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa labas, yung moral values na nawawala na, pero wala tayong ginagawa. Sinisira na ng kaaway yung ating relationship sa ating asawa, pero wala ka pa rin ginagawa. Yun ang nakakalungkot. Hinahayaan natin. Nakuha nyo? Mga single men, hindi mo nire-ready yung sarili mo. Ina-atake ka ng kaaway through pornography. Ay nako, sa mga maling distorted na tingin mo sa love, wala kang ginagawa. Yan ang problema. Red flag. Alam mo, like Adam, okay, he saw the snakes. He heard the lies, pero walang ginawa. At marami sa atin ngayon, nakakalungkot, walang ginagawa. Alam na natin, ang daming broken families. Ang daming broken homes. Ang daming mga teenage pregnancies. Ang dami natin mga problema na dapat nating harapin, pero iba yung hinaharap mo ngayon. Passive.
Men, where are you? Nasaan ka? Okay ba ba yun? Malinaw? Tahimik tayo lahat. Pero sana hanggang ngayon, okay, hinayaan mo ang Diyos i-mold yung puso mo. Alam niyo mo ginawa ni Jezebel? Because yung asawa niya is passive. Alam mo sabi ni Jezebel, if you read 1 Kings 21 verse 7, Jezebel, his wife, is this how you act as king over Israel? Get up and eat, cheer up, I'll get you the vineyard of Naboth, the Jezreelite. Now church, look at me. Si King Ahab that time, nagtampo, nagmukmuk sa sulok, instead na i-encourage siya ng kanyang asawa, minak pa siya. Ganyan ba ang tunay na lalaki? Okay? Ganyan ba mag-isip ang isang king? Sa aking word, nakakahiya. Tumayo ka nga dyan. Ako bahala sa'yo. Di ba minsan mga babae, alam mo, sabi ng Bible, if you read in Proverbs, first 18 to 21, the tongue has the power of life and death. Now women, look at me, kung sabi mga babae, your words will shape your relationship for better or for worse. Women, look at me, women. Minsan sa mga lalaki kailangan ng encouragement. Like Jezebel, instead na sabihin niya, okay lang yan, God has a plan. Pwede niya sabihin sa asawa niya yun, or kaya God has a better plan sa vineyard na gusto mo. Or kaya baka gagawa ang Diyos ng isang bagay o ibang bagay na mas maganda pa dun sa gusto mo. Pero hindi yung sinabi ni Jezebel. Nakakaya ka. Bonjing. Meron ba kayo ganyan mga asawa? Di ba nakakano? Yung bang instead na i-lift yung moral, binababa ka pa? Alam mo, mga babae, look at me. Mga babae, yes, mga babae. Especially mga married. Kung ano yung sinabi mo sa asawa mo, tingay sa akin ha, yun ang magiging siya. Wala nang iba. Kung madalas mo sinasabing tamad siya, pangit siya, maitim siya, okay lang naman yun, maitim. Pero sabi na, pag lahat ng maitim, hindi marunong magpaliwanag. Grabe yan, heart. Di ba mga ganon? Pero church, mga women, instead na imak mo yung asawa mo, pag may problema, nagkamali, taas mo ng moral. Okay ba yun? One time sa Ate Abby mo, kasi 3 months, June, July, August. September ba ngayon? August. 3 months. Wala na akong ginagawang layout. Natapos na. Dahil tinapos ko before dumating si Pastor Dan. Ngayon, nai-stress ako. Wala anong ginagawa. Alam mo yun? Lahat na ginagawa ko para lang magkaroon ng yung utak ko kasi gumagalaw eh. Okay? Kaya ko, nai-stress ako. Medyo wala akong parang pakiramdam ko, wala akong naiambag sa family. Naranasin ba yung mga lalaki? Yung bang wala kang maibaabot? Tapos, Shopee ka pa ng Shopee. Meron ka pa gustong bilhin. Alam mo, sabi ng asawa ko, huwag ka magpa-stress. Mabait pa rin na ng Diyos. Huwag ka, chill ka lang, chill. Alam mo, pag ginagano niya ako with touch, nakakaramdam ako ng ng ginhawa. Chill. Add to cart. Add to cart. Alam mo yun? Minsan kasi kaya nakakagawa ko ng ibang logo. Now, church, alam mo minsan, mga babae, kunting topic lang sa asawa nyo, alam mo may encourage yan. Sa mga single ladies, start nyo ngayon. Mag-practice kayo ngayon. Mag-train kayo ngayon kung paano nyo i-encourage yung kapatid ninyo, yung mga kasama nyo sa bahay, yung tatay nyo, para mag-boost yung kanilang tinatawag na moral. Because sabi doon sa verse, ulitin mo na yung verse na ito the tongue has the power of life and death. Now, church, he is becoming what you see in him and what you say about him. Grabe, ano? Now, if you read, because walang ginawa, si King Ahab, ginawa ni Jezebel,
Siya yung gumawa ng paraan, doon sabi ni Don. So she wrote letters to in Ahab's name, nagpanggap, kinuha yung seal, placed a seal on them and sent them to the elders and nobles who live in Naboth city. With him, in those letters, he wrote, proclaim a day of fasting and sit Naboth in a prominent place among the people. But sit, two scoundrels opposite him and have them bring charges that he has cursed both God and king, take him out and stone him to death. Yan ay controlling. Pinangunahan niya yung desisyon ni Ahab because si Ahab walang ginagawa. Men, look at me. Kaya ganyan yung asawa natin because hinahayaan mo. Di mo yung asawa mo. Grabe yung mukha na, talagang ginanon. Kaya mga men, i-practice mo yung leadership. I-practice mo yung pag-decide ng merong wisdom. Kasi kundi, ang asawa mo ang mangunguna. 3 red flags of a controlling spirit. 3 red flags. Number 1, they use guilt or pressure, to control you. Red flags sa relationship. They use guilt. Yung bang, akala ko ba mahal mo ako? Kung mahal mo ako sa mga single, sige nga. Tama? Alam mo yung mga bagay na ginagawa nila para ma-oohan mo lang, ginagamit nila yung way para lang magkaroon ka ng tinatawag na guilt o konsensya. Yan ay red flags. Controlling, spirit. Okay? Pangalawa, they don't trust you and constantly, check up on you. Nasaan ka? Sino kausap mo? Bakit ka nakangiti? Sino iniisip mo? Di ba may mga ganyan? One time, dati aabay mo, nandun ako magkatabi kami sa bed, may ginagawa siya. Ako nakangiti, tumatawa. Di naman ako tawang-tawa. Kundi kasi mukha ko madaling, di ba, expressive yung mukha ko. Alam mo mong galit, alam mo masaya, alam mo expressive. Sabi niya, sino kausap mo? Bakit ka tumatawa? Ano pinapanood mo? Tumatawa ba ako? Oo, kitang-kita sa mukha mo eh. Yung mga ganong tao, ay, nasan ka? Sino kasama mo? Ay, Sherlock, yan. Anong kinain mo? Okay? Sino nang libre sa'yo? Okay? Pangatlo, they make all the decisions ng church and your voice doesn't matter. Pag yan ay red flag sa inyong relationship, dapat mo nang iwasan if you are in a relationship at kung kayo ay married, dapat yun nang i-address. Yung boses mo minsan sa mag-asawa, hindi na naririnig. Mas nangingibabaw yung isang asawa. Yung bang hindi mo siya pinapakinggan. That's why sinabi ng Bible, slow to, speak, and, quick to listen. 2 tenga, 1 bibig. Bakit kaya ginawa ng Diyos yan? Imagine mo kung 2 bibig mo, 1 tenga mo, no? Sa kaya ilalagay. Dito 1. Grabe, bro, ang galing, di ba, ng Diyos? 2 tenga, 1 ang bibig. Malinaw? And again, if you read 1 Kings 21 verse 19, alam nyo, si Elijah, ang prophet na ginamit ng Diyos para i-correct si King Ahab. Sabi ni Elijah, this is what the Lord says. Because pinapatay nila si Naboth at si Ahab. Nung patay na si Naboth, nakuha niya yung vineyard at nag-ini-enjoy niya. Okay? At wala siyang ginawa doon sa krimen at hinayaan niya kanyang asawa. Pinadala ng Diyos si Elijah. This is what the Lord says, in the place where dog lick up Naboth's blood, dogs will lick up your blood. Yes, yours. Biruin mo may bad news. Alam, church, kung meron ginawang kasalanan, sasabihin ko sa inyo, hindi ka makakawala sa harap ng Panginoon. Alam ng Diyos yung ginagawa mo.
Alam ng Diyos ano yung mga tinatago mo doon sa sulok. Alam ng Diyos yung ginagawa mo doon sa pinakamadilim. Nakikita ka niya. At yung ginagawa mo, meron tinatawag na consequence. Kung saan nilik ng dog, sabi ng Diyos, yung dugo ni Naboth, dun din ililik ng Diyos. Ibig sabihin, papatayin siya ng Panginoon. Galing, di ba? Men, huwag yung hayaan yan na mangyari sa ating families. Okay ba yun? Sabi mo ba, kung katabi mo asawa mo, pwede ba hawakan ang kamay? Hawakan mo kamay niya? Okay? Sa mga ladies, single, men, pakilabas ang cellphone. Pakilabas ang cellphone, mga single ladies. Hurry up. Hurry up. Single ladies. Single ladies, di ba? Talagang, alam mo, hindi ako talaga pwede sa music. Sinusuka ako ng music. Anyway, sa mag-asawa, please hold it. Tabihan mo asawa mo. Sabihin mo, starting today, sa mag-asawa muna. Starting today, ipaglaban natin yung ating pamilya. Sabihin mo, starting today, paglaban natin ang ating pamilya. Sa mga singles, ilagay niyo yung phone nyo sa notes. Ilagay niyo sa notes. Ilagay niyo sa notes, mga single men o single ladies. Ilagay niyo sa notes, starting today, while waiting sa right person, I will serve the Lord. While waiting sa right person, okay, sabihin mo, iayusin ko din yung sarili ko for the right person. Dapat ako muna ang maging right person. Write it down. And remember this day, make a covenant between you and God na, Lord, starting today, as a single person, sabihin mo, I will stay pure until marriage. Nagay mo, I will stay pure until marriage. Now, church, look at me. Sa mga nahulog na sa immorality, now look at me. Church, ang kagandahan ng Panginoon, ang kagandahan sa Diyos, pag ikaw ay nagpakumbaba, aayusin ka niya inside out. Yung purity. Church, tandaan mo, pag ikaw ay nagpakumbaba sa Panginoon at lalapit ka sa Kanya, aayusin ng Diyos mula puso mo, isipan mo, at yung buong pagkatao mo. Kung ikaw ay lalapit sa Kanya. Kagaya ng ginawa ni King Ahab. If you read this 1 Kings 21 verse 27, when King Ahab heard these words, he tore his clothes, put on sackcloth, and fasted. He lay in sackcloth and went around meekly. Grabe! Nung narinig ni King Ahab na ito yung prophesy sa kanya, na nakita ng Diyos yung ginawa niya, at ito yung consequence ng kanyang kasalanan, alam mong ginawa niya, nagpakumbaba siya sa harap ng Panginoon. And yet, church, look at me. Is God good? All the time, God is good. Because of God's mercy, hindi hinayaan na sirain ng Diyos yung kingdom niya during His time. Nangyari yan during sa kanyang mga anak. Kapatid, look at me, men, married people, sa mga mag-asawa, tingin sa akin, minsan or kadalasan ang mag-reap ng mga tinanim ninyo ay yung mga anak ninyo. Kaya ngayon pa lang, gumawa kayo ng love story nang makita at mabasa ng magiging anak nyo. Kung paano mo minahal yung asawa mo, yung nanay nila, at yung tatay nila. Mga men, look at me. Alam mo bakit ganun ang attitude ni Jezebel? Because mali ang trato ni King Ahab kay Jezebel. Now, church, look at me. Men, look at me. Kung tama ang trato mo sa asawa mo, ay nako,
doble ang ibabalik sa'yo ng pagtrato ng tama. That's why, lagi kong sinasabi sa mga couples, dapat, kung sa may mga anak na kayo, ipakita nyo sa mga anak nyo kung paano ang pictures, kung ano ang pictures ng mag-asawa. Lagi ko kung friend ko sa Facebook, lagi kong pinupost about my wife. Hindi dahil para sa inyo, kundi para makita ng mga anak ko na I'm giving time. Kasi someday si Ila AJ and JD, mag-aasawa, mag-iiwanan kaming dalawa. Tama? Mag-aasawa, mag-graduate na si AJ next year. Hindi ko pa alam. Di ba? Malapit na. Pagka-graduate, hindi ko alam, ilang taon na lang. Nandun si JD. Pag hindi ko inayos yung relationship namin mag-asawa, at kung hindi nakita ni AJ at ni JD kung paano ko lambingin yung asawa ko, yung mami nila sa harap nila, hindi nila gagawin yan sa magiging asawa nila. Okay ba yun? Malinaw? At church, one of my reasons, sabi ito sinasabi, pinopost ko yung time ko with my wife, with my kids, kasi sa mundong ito, look at me, distorted na o hindi na nila alam kung ano itsura ng marriage. Hindi na nila alam kung ano itsura ng isang family because karamihan ng mundong ito ay ang nakikita nila sa magulang nila, away, gulo, tama, impyerno, ang buhay. Kaya tayo mismo gagawa ng stand ngayon na Lord, help me through you, with you, Panginoon, magagawin pa ng ko at may isusulat ko yung love story naming mag-asawa. Nagkamali ka man kami noon at inayos namin kasama ang Panginoon nang makita alam mo, yung misery mo sa buhay, pag binigay mo yun sa Panginoon, magiging ministry mo. Church, ulitin ko, yung pinagdaanan mo ngayon ay hindi yan excuse para hindi mo maayos o magkaroon ng magandang pamilya. Yung nangyari sa iyan, ginamit niya ng Diyos para sa iyo mag-grow, maayos, ma-build up yung karakter, at ma-mold yung ating faith. Amen? Starting today, mag-start na kayo to write your love story. Amen? Because yung love story natin sa Panginoon, yung ginawa niya sa atin, grabe, John 3:16, for God so loved the world. Wow. That He gave His only begotten Son. Wow. Church, pag binasa mo yung love story sa John 3:16 pa lang, grabe yung pag-ibig niya sa'yo. That He gave His only Son, Jesus Christ. That whosoever believeth in Him will not perish but have everlasting life. Ang impyerno ginawa hindi para sa tao, ginawa yan para sa mga demonyo, pero dahil mas pinili mo pumunta roon, walang magagawa ang Diyos because hindi mo siya pinili. Sabi doon, whosoever. Kaya love is a choice. Yan ang love. Hindi pinipilit, hindi kinokontrol, at hindi passive. Ipinapakita. That's why for God so loved the world. Now kapatid, especially pag ikaw ay married, look at me. Mga men, handa mo bang ibigay buhay mo para sa pamilya mo? Men. Yes? Yes? Handa mo bang isakripisyo yung mga bagay na kumukuha ng oras sa asawa mo, sa mga anak mo? Yes. Nagiging mga men. Nasaan na kayo, men? Handa mo bang i-sacrifice? Yes? Yes or no? Ladies, sa mga single muna, handa mo bang suportahan ang magiging asawa mo ngayon? Yes? Hindi sa mga kalokohan na ginagawa niya. Okay? Kundi, kung paano mo i-boost yung kanyang leadership. Okay ba yun? Is God good? All the time, God is good. The reason why nandito ako ngayon, kasi church sa mga bisita, hindi about religion. Hindi about city light.
Kahit maging member ka dito, baka impyerno punta mo, okay? Hindi langit. Sa amin, pinopromote namin yung relationship sa Panginoon. Nandito ka, may dahilan, kasi nga, nakakatuwa, kaya ka nagmahal, kasi meron nang nagmahal sa iyo ng una. Para lalo mo mamahalin yung taong kasama mo, yung taong ibibigay sa iyo, yung taong asawa mo, dapat mas mahal mo yung Panginoon kasi nga mag-overflow yan sa taong magiging partner mo habang buhay. Pwede ba lahat tayo mo ko ipikit ang mga mata?